Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, na naman, ito na lang ba ang alam na paraan ng mga ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa transportasyon dito sa Kalakhang, Maynila? Epektibo ba ito upang maibsan ang buhol-buhol na trapiko sa Kalakhang, Maynila? Bukod sa odd-even scheme, umiiral din ang number coding scheme. Kapanalig, ang odd-even scheme ay pinag-aaralang ipatupad ng gobyerno sa kahabaan ng EDSA bukod pa sa number coding. Ang paraang ito ay i-implementa dahil nga sa inaasahang matinding traffic o Carmageddon na idudulot ng sinasabing one-time, big-time na rehabilitasyon ng EDSA. Abay sa plano, aalisin ang mga lumang konkreto, aayusin ang base, muling tatakpan ng semento at lalagyan ng asperto ang kahabaan po ng EDSA. Kapanalig, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Isasagawa ng DPWH ang malawakang rehabilitasyon sa EDSA sa paggunita natin ng mga Pilipino ng Holy Week, Semana Santa. Sa mga dumadaan ng EDSA papasok sa trabaho, huwag masyadong mag-alala. Bukas ang EDSA bus carousel, mayroong MRT. Ang natitirang lane na hindi na isa sa ilalim sa rehabilitasyon ay gagamitin naman ng mga pribadong sasakyan. Kapanalig, ginawa ang 23.8 kilometrong EDSA o tinatawag na Highway 54 noon upang magamit ng 6,000 sasakyan kada oras. Ngunit sa kasalukuyan ay 8,000 hanggang 9,000 sasakyan ang gumagamit ng EDSA kada oras. Ang EDSA ay nagkokonekta ng ibang pangunahing highway sa National Capital Region. Sa lahat ng highway sa Pilipinas, ang EDSA ang number 1 sa bumper-to-bumper na traffic. Sa datos nga ng MMDA, mahigit sa 360,000 mamamayan ang gumagamit sa EDSA kada araw, habang sa kabuuang 378,657 pribadong sasakyan. 2/3 nito, kapanalig, ay dumadaan po sa EDSA araw-araw. Napakarami ng mga diskarte o schemes ang ipinutupad sa EDSA. U-turn, odd-even, number coding, pagbaban sa mga truck, pagkapaalis sa mga terminal bus, sinubukan din ng high occupancy vehicles or HOV policy, EDSA bus carousel, pero walang epekto. Matraffic pa rin sa ating tinatawag na EDSA. Ang sinisisi sa mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA ay ang mga pribadong sasakyan. Sa mayayaman, kapanalig, walang epekto ang odd-even scheme. Ang number coding, may sagot ang mayaman sa pulisiya ng pamahalaan sa EDSA. Sa pagtaya ng MMDA, 80% ng mga pribadong sasakyan na dumadaan sa EDSA ay driver ay isang pasahero lamang ang sakay. Kung 6 na lane meron sa EDSA, isa lamang dito ay para sa public buses. Ang 5 ay para sa mga pribadong sasakyan. Sa Pilipinas, wala pong limit ang pagmamay-ari ng sasakyan basta may atik. Makakabili ka ng ilang sasakyan. Tuwan-tuwa ang mga car dealers habang hilong-hilo at nakakatulog na sa matinding traffic ang mga karaniwang commuters. Kaya kapanalig, asahan ninyo na ang matinding traffic sa EDSA sa Semana Santa, tulad ng nakagawian, wala na naman tayong magagawa. Hindi bale. Nakasanayan na natin ito. Lagi naman tayong biktima sa kakulangan ng ating mga policy makers. Wala tayong bilang. Pero kapanalig, para sa ating Panginoong Hesus, tayo ay pinagpala. Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa Corinto, 8:9, ang sabi nito, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich." Sinabi din po sa Ebanghelyo ni Mateo 5:3,
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ang konsuelo na lang natin, kapanalig, Semana Santa. Hinahamon tayong magtiis at magsakripisyo. Ipasa Diyos po natin ang traffic sa EDSA at ipagdasal natin na ang pamahalaan ay makaisip ng mas sustainable na solusyon sa trapiko ng EDSA. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.